Ang mga sasakyang nakabalandra sa mga ramp para sa mga may kapansanan, tila hindi na bago sa paningin ng ilan. Pero para sa isang grupo ng mga PWD o persons with disability, napakalaking perwisyo ng mga ito. Giit din nila, panahon na para amyendahan ang batas para sa accessibility ng mga PWD sa mga istruktura. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, yung ganitong mga ramp para sa mga PWD, pag sinabing 40 degrees pa lang yung angulo, nahihirapan na iba, masyado ng matarik. At kailangan daw magbigay tayo ng konsiderasyon sa ating mga kababayan na mayroong mga kapansanan at huwag natin itong baliwalain. Narito ang ulat. Kibit balikat o deadma lang marahil ang ilan sa atin kapag nakakita ng sasakyang nakapark ng ganito o tulad nito. O di kaya na may parang ganito, nakabalandra o nakaharang sa mga ramp para sa mga taong may kapansanan. Pero para sa mga PWD o persons with disability, kalbaryo at perwisyo ang hatid ng mga motoristang tulad nila na walang konsiderasyon sa kanilang handicap. Galing pa ng dekada 80 yung batas na nagtitiyak ng accessibility ng mga taong may kapansanan. Kaya panawagan ng isang grupo, dapat daw maamyendahan yung ilang provision nito para naman makasabay sa panahon ngayon. Si Manuel Agkawili nakasaklay na mula pa pagkabata dahil sa polio. Ngayon naka-wheelchair na siya at nahihirapan sa ilang PW ramp na matarik ang pagkakagawa. Ang paglabag sa mga probisyon ng Batas Pambansa 344 may parusang pagkakakulong mula 1 buwan hanggang 1 taon o di kaya multa mula 2,000 hanggang 5,000 pesos. Ayon pa sa Philippine Foundation for the Rehabilitation of the Disabled, mababang halaga na ito sa panahon ngayon kung tutuusin. Bihira pa raw na may masita o mahuli sa paglabag ng batas na ito. Dapat mayroon ng accessible website para sa bulag. Meron na dapat na ATM accessible to the blind also, no? And then signage, there should be substantial signage. And then we have to increase the penalty for people who are using the disabled parking, no? Sa states, you know how much they charging now? You violate $800. Kinikilala raw ng DOTC ang pangangailangan ng mga taong may kapansanan at naglabas sila kamakailan ng department order para bigyan ng prioridad ang mga PWD sa mga paliparan, pantalan at terminal. Kabilang din ang mga PWD sa mga sektor na sineserbisyohan ng mga Pink Jeepney, UV Express at bus. Pero aminado ang ahensya na marami pa silang dapat gawin para pumantay sa ibang mga bansa pagdating sa pangangalaga sa mga PWD sa lansangan. Alam natin kulang pa, no? Marami pang kailangan gawin at yun na rin yung dahilan kung bakit nag-issue ng department order. Pero may mga nakikita tayong mga proyekto na pwedeng gawin katulad ng yung tactile na walk na tinatawag, no? Halimbawa sa train station, yung mga may kapansanan sa mata, pwede nilang malaman kung nasan sila sa pamamagitan lamang ng pagramdam dun sa dinadaanan nila. So Jessica, dito sa assessment na nakausap nating NGO tungkol sa kapakanan ng mga PWD, kailangan humabol ng Pilipinas sa ating mga karatig na mga bansa pagdating sa pangangalaga nga sa mga PWD. Balik sa Amerika, ang taas ng multa kapag ikay nag-park dun sa parking slot na allotted lang para sa mga may kapansanan, Bam. Pero dito, wala lang. So, sad nga na kailangan pa nating umabot sa matataas na multa para lang maging sensitive o considerate sa ating mga kababayan niya na may kapansanan. Konting sympathy lang din na meron silang mga situations na nahihirapan talaga sila dahil sa kanilang handicap. Pero yung mga structures din natin, Bam, ay hindi talaga friendly para sa mga PWD. Case in point, ha, ito medyo lihis sa usapan, pero tuwing elections, napakarami nating iniuulat na mga PWD na ang presinto ay nandoon sa 3rd, 4th, 5th, 6th floors sa mga gusali na walang elevator o walang escalator. So minsan nagiging afterthought na lang siya sa design, lalo't wala ngang halos pangil yung batas kaugnay rito. At meron din daw nabanggit sa atin si Mr. Agkawili, yung batas kasi medyo luma na, nagkaroon din ng konting internal conflict before na-assign yung pag-create ng ganito mga infrastructure for them sa NEN, yung version noon ng DPWH noong time na yon. And then nagkaroon ng na-devolve ito naman sa local government. So nagkaroon ng
mix up kung sino ba talaga ang dapat mag-provide ng ganitong mga infrastructure. Okay, maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.